Kababayan, panoorin po natin itong interview ni Alvin Anturism kay VP Sara Duterte doon sa Dahig. Sinabi ni VP Sara dito na ayaw niya na pag-usapan ang impeachment. Ito yung video. Good afternoon, Vice President Sara Duterte. Ma'am, kamusta po kayo today? Okay lang ako today at magandang hapon at ang mga kababayan natin na nandito ngayon sa Duterte Street sa Den Haag at sa mga kababayan natin online na sumusunod araw-araw sa pagbibigay suporta kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. VP Inday, first of all, on behalf of the Filipino community supporting you all over the world, congratulations for winning your case against the impeachment complaint filed against you. Yes. Unang pasalamat ko sa Diyos, sa ginuura na tanan, saka nato na tanan sa Ginoo. Pangalawang pasalamat ko ay sa mga abogado na nagtulong-tulong para questionin yung pag-abuso ng proseso ng impeachment ng House of Representatives. At pangatlo ay yung pasalamat ko sa lahat ng mga kababayan na patuloy na naniniwala at nagtitiwala sa akin. Ma'am, alam ba ni former president na nanalo ka sa kaso mo? Hindi ko binabanggit sa kanya yung mga nabalik ako ba? Okay. Hindi ko binabanggit sa kanya na nagkaroon ng isang impeachment, second impeachment, third impeachment. Nabanggit ko isang beses, kaso hindi ko lang alam kung naintindihan niya na ano yun, kaparte yun sa impeachment, questioning the impeachment, kasi isa siya sa mga abogado doon. Maalala niyo, isa si President Duterte sa mga pumirma doon sa petition na sa Supreme Court. Noon, matagal na yun, banggit ko. Kanina hindi ko na binanggit sa kanya yung denial ng motion for reconsideration doon sa kaso dahil ayoko na pag-usapan yung impeachment. Mabuting pag-usapan na yung mga ibang bagay na mas may relevance sa buhay natin at sa bayan kaysa yung sa impeachment. Hindi na lang siguro magtanong, ma'am, kasi may follow-up sana ako sa impeachment. Hindi ko binanggit sa kanya. Okay. How about, ma'am, knowing that dismissed with finality naman yung motion for reconsideration, are you prepared for the seemingly obvious effort of your detractors come after February 6 to file another impeachment complaint against you? Yes. Yung mga lawyers, they've been preparing, or they were hired as early as fourth quarter of 2023, the moment that one of the members of the House of Representatives announced that they will file a case against me. At nakumpirma ko yun sa loob ng opisina noon na speaker noon. Kaya meron na kaagad mga abogado noong panahon na yun. At hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa naman yung mga abogado and legal team. And yung nakaraang taon, bago mag-Christmas break, ay napag-usapan din namin yung paghahanda sa impeachment. Hindi lang ngayong taon na ito, dahil sigurado kapag hindi sila nakapag-file ngayong taon, susunod na taon at hanggang matapos ang ating termino ay ganun ang gagawin nila. Makasali sila ng kaso. Ma'am, may mga question ba kayo, guys? Wala ba? Walang question? Ma'am, do you have a message na lang sa mga kababayan natin na talagang sobrang nasiyahan, including myself, for this positive development? Hinay-hinay lang sa celebration. Don't drink and drive, mga kababayan.
Celebrate kayo, pero celebrate responsibly. Huwag ubusin ng pera sa bisyo. At huwag magmaneho ng lasing. At kung maaari ay dyan na lang kayo sa mga bahay ninyo mag-celebrate or mag-celebrate kayo online. Mas mura yon. Internet lang ang kapital. Talaga. VP Inday, mabuhay ka, stay strong. Thank you. We are rooting for you. Salamat sa inyo. Ang ano ko ay wish ko talaga lahat para sa bagong taon ay paulit-ulit naman yan. Good health and happy para sa inyo. Thank you, VP. Ayan guys, yung kabuhan ko na interview ko ni Alvin and Tourism and the BP Sara. Napapansin niyo kung si BP Sara halata talaga yung invite niya. No? Ang wish niya daw, yung lagi niyang biniwish, yung kalusugan ng mamamayang Pilipino. At yung impeachment pala, parang wala pala to, pinaghahandaan na nila kasi malamang gagawin nila yan na mag-file ng impeachment 2026, 27 hanggang matapos po ang termino ni BP Sara. At sana matapos na itong naranasan natin ngayon, di ba? Na nagkawatak-watak ang mga Pilipino dahil sa ginagawa ng administrasyon na to. At maraming salamat sa lahat sa pagpanonood at panoorin nyo po yung ito pong video na may press con po dito sa yung sa mga tinatawag na Magnificent Seven, yung pag-file po nila ng impeachment laban kay Bongbong Marcos, kung saan nung una nilang pag-file ay hindi po tinanggap ang kanilang inihain na impeachment. Panoorin po natin. Tas, ito pa. USB. Labas niya mga mani. Napuno ng galit at panala. Pilit kang ginugupo, pilit kang binabagsak nila. Tahimik na dasal. Tesa Pinanasama mo si tatay dito. Takpan kita sa sorry. Yung kuha mong nakuna. Sorry. Ang inyong paninindigan at ipaglalaban hanggang dulo. Padaan po. Mike. Dala mo para sa Pilipino. Kaya Inday Sara Duterte, hindi ka nag-iisa. Nandito ang bayan na naniniwala. Sa puso mo may malasakit, sa tamang mong tunay na hindi kayang bilhin ng sino mang makasarili. Kahit gano'n pa karami, tumating ko sa'yo. Kaya't kami gagamit, lalaban kasama ka. Inday Sara Duterte, para sa Pilipino. Pero kalaban ka. Silang ikaw ang piliin ng sambayanan.
Best friend ni India. Bigla na rin. Thank you, thank you. Nakikita namin ang tunay mong malasakit at hindi kaya hindi sana hindi ka nag-iisa. Nandito ang bayan na naniniwala sa puso mong may malasakit sa tapang ng tunay na hindi ka kahit ang sinumang sarili. Lumapit ko sa'yo. Sigaw mo, kaya't di ka dati lalaban ka sa hintay sarado para sa Pilipinas. Kung sino man ang nais kang ibagsak, hindi nila kayang talunin ang puso't nagmamahal. Ang Pilipino'y gising natin ang lumaban para sa tunay na pagbabago at kapayapaan. At sa iyong pag-iyak sa likod ng katahimikan, di nakikita ng iba kami nararamdaman niya. Di ka nag-iisa, di ka pababayaan. May bayan ka kasama hanggang wakas ng Inday sarap. Daw dyan tsokolate natin ah. Ha? Daw dyan tsokolate natin. Suka. Ay, anong unos ang dumaan? Tatayo kami sa And according to fashion, ngayon lang nangyari yan. And we will hold her accountable for that. Bendalo. Recovered at 019, Section 3 grave misconduct, administrative, and then craft. Ano yan? Dahil nabendalo para siya maging ombudsman, papunta tayo mga expect ng And for impartial. escaping, And lack of not doing her duty. Alam mo kung tutusin, alam naman nila at sinasabi nila kung One, paglaan hindi siya nila ang nag-iwan boto ng ng instructions. Sigurado nila. Second, wala siyang dinesignate na ako. Ayaw lang ba yun? Napakinggan Second, there is a pattern. Kasi ginawa na niya kay Cardema yan. Diba? May boto siya. This falls under Republic Act, Prison Regulation, Section 3, Policy and Injury, any party. And second, administratively, Sinagot na niya. Oh, maraming salamat. Thank you. Thank you.